bawat panalangin, ikaw ay diringgin. Ayon sa kanyang pangako, di kanyang iiwan. Salamat sa iyo, Panginoon. O kay buti mo, Panginoong Jesus, kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. O kay buti mo, Panginoong Jesus, kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Gising sa umaga, hanap-hanap ka. Dulot ng salita mo, nagbibigay buhay. Kaya sarap namang malaman, may nagmamahal sa'yo. Salamat sa'yo, Panginoon. Walang pagsubok na di mo kakayanin mo. Sa bawat panalangin, ikaw ay diringgin. Ayon sa kanyang pangako, di kanyang iiwan. Salamat sa iyo, Panginoon. O kay buti mo, Panginoong Jesus, kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. O kay buti mo, Panginoong Jesus, kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Good morning, Jesus. Good morning, Jesus. Good morning, good morning. Good morning, Jesus. Good morning, Jesus. Good morning, good morning. Lord, I've been blessed by your love to show me your constant care, giving me all that I need, never really leave beside. So, Lord, all I wanna do is thank you, praise you, return all glory, and so I come to you, Lord, give me the strength
yourself for me, to rescue me from weakness. Oh Lord, all I wanted to the reason of this is dead on the cross. And so I follow you, Lord. Give me the strength to please you. I wanna make you smile on me. Oh Lord, I wanna follow you, Jesus. Let your love make me shine like you do. Like you show me the blessings of obeying you. Show me how happy I can be. Let not evil take me away from your love. And so I call to you, Lord. Give me the strength to please you. I wanna make you smile on me. Oh Lord, I wanna follow you, Jesus. Let your light make me shine like you do. Let your love make me shine like you do. Good morning, Jesus! Good morning, mga kapatid! Ayan, ang narinig niyo po ay ang gift of God. Ayan. Kailangan ng gift of God, dumami pa exposure. Oo, medyo kinakabahan sila, oo, pero thank you Lord sa gift of God, sa kanilang song na requested by Sister Marian Lorraine Borja ng Karasuchi Prayer Group. Sa Mendez yan, Thank you, Lord. Okay, good morning ulit mga kapatid at tayo po'y magpe-pray muna bago po tayo magsisimula, Let us pray. Hallelujah. Lord, maraming salamat, Lord, for this wonderful, wonderful day that you have given us, Lord, to have fellowship with you at sa mga kapatiran namin na nasa kanya-kanyang bahay. Kayo po, Lord, ang manguna, kayo lang po ang inaasahan namin na magga-guide sa amin at mangunguna po sa morning devotion na ito. Kayo po, Lord, ang magbigay ng bukas na puso at kaisipan sa lahat ng mga nakikinig para po matanggap po nila ang inyong mga mensahe sa araw na ito. Minsan pa, Lord, kaming lahat ay nakikinig, mangusap po kayo, Lord. Maraming salamat po again. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, thank you, Lord. Sa atin pong sa umagang ito, na nais ko pong i-welcome ang ating kapatid na magbibigay ng VOTD ngayon, Sister Jen Garcia. Good morning, Jesus. Ayan, for the verse of the day, mga kapatid, sa Micah 6:8, He has shown you, O man, what is good. And what does the Lord require of you? But to do justly, to love mercy, and to walk humbly with your God. Good morning ulit, mga kapatid. Si Lord, He never conceal or hide His expectation from us. And we never have to guess how we should live. Maliwanag po na ang Bible ay binigay niya po sa atin upang maturuan po tayo ng kanyang mga ways. At ang nais nga po niya, yung tatlong bagay. God wants us to do what is just. People desires to receive justice. Ngayon nga po makikita natin sa paligid natin na ang dami pong nakikibaka, ang dami pong mga bagay na gusto nilang mangyari. Pero ang sabi po ng salita ng Diyos, we must also be absolutely just in the way we treat others. If we have given our word, we should keep it completely with integrity.
If we have people working for us, we should treat them as fairly as Jesus did. Yung pong ginawa po na pagpapatawad ni Jesus dun sa babaeng nahuli, di ba, just po yun kasi ang sabi niya, kung sino man sa inyo ang hindi nagkasala, ang siyang unang pumulot ng bato at batuhin ang babaeng ito, pero walang gumawa. So, ibig pong sabihin, nais ng Panginoon na makita natin at gawin natin kung ano ang just. We should act justly in every relationship kung nasaan tayo. Pangalawa, sabi nga po, sa binasa natin, love mercy. Remember always that we had been forgiven. We receive undeserved mercy from God. Pag tinignan po natin, mga kapatid, sa panahon natin ngayon, minsan kasi nakakalimot ng tao kung saan siya nanggaling dati. Pero tandaan natin, yung mercy, yung undeserved mercy na natanggap natin sa ating Panginoon, lagi po natin yung i-recall to motivate us to show mercy to others. So, lagi ko nga pong sinasabi sa mga mahal ko sa buhay, sa mga kapatid ko, lagi kong sinasabi, anak, maawa na lang tayo. We must resist the temptation to retaliate against those who have wronged us. Di ba? Kasi ang tendency ng tao ngayon ay gumante. Pero sabi po ng salita ng Diyos, love mercy. Let us choose to show mercy. At ang pangatlo, God requires us to walk humbly with Him. Sa paglakad po natin ng may kababaang loob sa Diyos, ito po yung act of obedience. God does not ask us spectacular act of service. Yung ginagawa ni Superman, hindi po yon. Ang nais po niya, mga kapatid, ay yung lumakad tayo ng may kababaang loob kasama siya. Do not try to make Christian life complicated. Kasi tinuruan po tayo ng Diyos from the basic. Be completely obedient in the basics of the Lord, showing humility. At Jesus is the perfect example ng lahat ng bagay nito. Good morning, Jesus. Amen. Thank you, Lord, sa word ng ating kapatid na si Sister Jen. Pag binasa nyo nga yung verses 6, 7 before nung 8, sabi doon, di ba, ano ba ang, pag lumapit ba ako sa Diyos, ano bang mga dadalin ko? Kailangan ba may mga burnt offerings? Di ba? Pero sabi nga doon sa kanya, yun lang ang kailangan ng Panginoon. Kasi marami tayo minsan na ginagawa para kay Lord. Pero hindi natin minsan nagagawa yung talagang gusto niya na dapat i-offer sa kanya. At yun nga yung nabanggit ni Sister Jen. No? Salamat for the VOTD, mga kapatid. Okay, ngayon naman po, dako na tayo sa birthday. It's your birthday, Sister Anrin Vito. Sister Anrin, happy birthday! At si Sister Aida Marqueses ng Talisay Outreach. Okay, Sister Aida, happy birthday sa iyo. At yung kanina nga po ay requested by Sister Marian. Sa pangalawa naman po, ang request natin ngayong pangalawa ay galing ng Singapore. Si Sister Rosemary Enriquez. At kay Sister Lynn Lucky, ito rin pala ang kanyang request. Ang song po ay Dakila Ka sa Lahat ng Panahon. Dakila ka sa lahat ng panahon. Pag-ibig mo'y walang mali. Pag-ibig mo sa akin
nagbabago magpakailanman. Dakila ka, Panginoon, sa lahat ng panahon. Dakila ka sa lahat ng panahon. Pag-ibig mo'y walang mali. Pag-ibig mo sa akin di nagbabago magpakailanman. Dakila ka, Panginoon, sa lahat ng panahon. Dakila ka, dakila ka, pag-ibig mo sa akin di nagbabago magpakailanman. Dakila ka, dakila ka, pag-ibig mo sa akin di nagmamaliw. Pag-ibig mo sa akin di nagbabago. Pag-ibig mo sa akin di nagbabago, Panginoon. Happy Independence Day. Araw ba ng kalayaan ngayon? Oo, araw ng kalayaan. Oo. Kasi kaya ko nalaman, si Brother Jeric Bares ay bumati ng Happy Independence everyone. Brother Jeric, ito ay nasa barko din. Kapatid ni Brother Briggs. So, Brother Briggs and Brother Jeric, good morning sa inyo. Happy Independence Day din. Ano? Araw pala ng kalayaan. Si Sister Fe Nara, nanonood. Good morning, Sister Fe. Ay naabangan daw niya si Sister Tess at si Sister Nene Awang. Si Sister Tess po ay bawal pa. Naka-quarantine pa po at bawal pa po ang senior. Lalong-lalo na yung yung 80 pataas, ano? Oo, pasok na pasok doon si Mader, kaya hindi niyo pa po makikita si Sister Tess, Sister Fe, Nara. Pero good morning po at maraming salamat sa panonood po ninyo. Okay. Naghihingi rin ng prayer si Sister Josebeth para kay Miss Venus. Hindi si Venus na atin. Oo, naka-quarantine daw sa May Subic. Atin ng classmate niya. So, pag may binasa po ako, paki-take note lang yung mga pangalan ha, para dun sa prayers natin, maisama natin. Miss Venus na taga Quezon. Siya ay nasa Subic ngayon at naka-quarantine. Okay. Binabasa ko pa yung yung hindi ko masyado nakikita ba. Pero good morning sa inyong lahat, mga kapatid na sa lahat po na ngayon lamang nanonood, welcome po. At sa mga dati na nating mga kasama tuwing umaga, welcome back. Okay. At sa ating pangatlong request, Sister Jen, siya nga pala yung kanina ay ang RTW Sisters. Nag-iisip akong mabuti kasi magkamali ako sa kanila eh. Marami na kasing grupo. Ready to Worship Sisters. Okay. At sa pangatlong song natin, Sister Jen,
Ayan, ito po ay request ni Sister Menchi. Sister Menchi, huwag ka muna mag-CR ha. Ayan, ang request mo ngayon ay huwag kang makakalimot. Huwag kang makakalimot na tumawag kay Jesus. Siya ay tuwagin sa kanyang pangalan. Huwag kang makakalimot na tumawag kay Jesus. Siya ay tuwagin sa kanyang pangalan. Siya'y handa tingin ang iyong dalangin. Kailanman hindi ka lilimutin. Siya'y handa tingin ang iyong dalangin. Kailanman hindi ka lilimutin. Hanapin mo, tawagin mo ang Panginoon. Buhay na walang hanggan, sa Kanya matatagpuan. Buhay na walang hanggan, sa Kanya matatagpuan. Ikaw lamang, Jesus. Ikaw lamang, Jesus. Ikaw lamang, Jesus. Ang tanging Diyos. Buhay na walang hanggan, sa Kanya matatagpuan. Buhay na walang hanggan, sa Kanya matatagpuan. Ikaw lamang, Jesus. Ikaw lamang, Jesus. Ikaw lamang, Jesus. Ang tanging Diyos. Thank you, Lord, Sister Sarah, sa awitin na yon. Nais po naming magpasalamat pala sa mga AYAP family sa Ikarbang, mga Ikarbang group sa Laia. Maraming salamat po sa pinadala po ninyong pusit. Tsaka yung mga mamuntostado kay Sister Alma. Yan. Ano po, maligaya po ang mga dinosaurs. At nabusog po kahapon. At mamaya, ulam po namin yung pinadala ninyo. Maraming salamat po, taga Ikarbang, sa mga Nuwas, AYAP family. Kina Sister Ellen yun, ano? Ng Laia Outreach natin. Thank you, Lord po. Si Lord po ang magbabalik sa inyo ng maraming beses. At gusto ko rin pong mag-good morning kay Eric Alcordo. Ano kasi yun eh, barkada ko nung high school pa, nanonood. Hello, Eric. Good morning sa iyo. Okay, thank you, Lord. Huwag po kayong umalis, mga kapatid, at meron tayong may mga guest na tayo. Oo, may mga live guest na tayo ngayon, okay? Abangan nyo po. Sister Menchi, narinig ko na ang awit ko. Okay. Kasi po, karamihan sa inyo, pagka time na para kantahin yung request nyo, nagsi-CR po kayo. Tapos sinasabi ninyo, bakit yung kanta ko, hindi pa kinakanta? Okay? Kaya Sister Menchi, bayad na daw sa'yo si Sister Sally. Na huwag kang makakalimot. Okay? Good morning din kay Brother Dante Villanueva. Okay. Nasa work daw siya. Pero nakikinig siya. Brother Dante, good morning.
Okay, sige po, yung mga request nyo, pipick upin po lahat ni Sister Sally. Si Brother Jeric pala ay dumating na kahapon. Oo, kapatid ni Brother Briggs. Nasa Subic. Naka-quarantine. Oo. Ganun talaga pag mga OFW di ba? Hindi masyado. Oo. Hindi na masyado. Take care na siya, mga kapatid, okay? Hello, Dek. Good morning. Siya nga pala, mga kapatid. Meron na naman pong may problema sa inyo sa Comfy. Nagpipindot na naman kayo ng angry, angry emotion. Angry bird. Emoticon. Naka-angry emoticon na naman kayo. May problema na naman ba kayo sa Comfy? Ima! May problema ba sa Comfy? Nanay ko pa no? Walang problema yan. Ima, baguhin mo na yon. Pindot kasi ng pindot. Ayan. Ang laging nagkakamali dito, karamihan mga seniors. Okay? Yung kamay nyo po, siguraduhin nyo po na mapipindot nila yung ibang emoticon. Wag lang yung angry, ha? Kasi para kayong may problema po talaga sa Comfy. Okay? Okay. At para po sa ating last song, Sister Jen? Ito po ay request ni Sister Weng Kawila ng Makati. I lift my hands in awe. The
Good morning again, mga kapatid. Thank you, Lord. Ayan, meron tayong mga bisita ngayon, ano? Pero bago ko i-introduce, sabi ni Sister Guring, naku, sorry, hindi ko nalaman na may nagpadala pala. Diyan, dapat nakapagpadala din ako. Sa sunod na lang po. Sige po, para sa susunod, may ulam ulit kami. Thank you, Lord po, Sister Guring. Sister Guring, bukas po kayo. Kayo nila Brother Palomo. At alam ko yung milagrong naganap dyan sa dagat. Kung nung araw, pinagdarasal natin maraming isda, yung balita ko, ang pinaka-latest, yung 100 kilos ang nakuha ni Palomo sa kanyang pangingisda at dumami ang isda dyan sa Laia dahil dito sa naganap na pandemic. Kumbaga, na-replenish yung ating dagat. Yung mga maliliit na laging hinuhuli, ngayon naglakihan na. Kaya bukas na, abangan ng mga kapatiran yung kamanghamanghang ginawa ni Lord dyan sa lugar ng Laia. O, Sister Guring and Brother Palomo. God bless, God bless. Amen. Okay. Ayun pala ang camera natin, hindi ito. Asan? Doon. Sa Asan may doon? ilaw. Ayun, sa ilaw. Okay. Nilipat daw nila. Okay. Okay. Sa umagang ito, mga kapatid, i-welcome po natin ang Caramba family. Ayan. Sister Vivian and Brother Bernie. Ayun yung isang mic pala. Sister Vivian, bati muna. Good morning, Jesus. Good morning, brother and sisters. Tunay ngang napakabuti ng ating Panginoon dahil kahit sa panahon ngayon ng pandemic ay nakarating kami dito sa Comfy. Kahit medyo hinaharang-harang kami dun sa mga gate. Pero glory to God. Buti nga, sabi nga, kaya pala pinaaga kami ni Lord. Parang nagising kami, mga 5 o'clock pa lang, then umalis kami dun sa bahay ng 7 o'clock. Yung pala, pagdating dyan, sabi namin, ay, glory to God, maaga kami. Pagdating dyan, hinarang-harang kami. Ay, may time pa rin. Binigyan pa rin kami ng time. Amen. Brother Bernie. Okay. Ayun pala ang ating camera. Yan. Okay, good morning, Jesus. Lahat ng kapatiran natin sa Panginoon. Magandang umaga sa lahat. At kami ay natutuwa dahil nakarating kami ng maayos sa umagang ito dito sa Comfy. So, nagpasalamat ako sa Panginoon dahil na-guided tayo at pinoprotektahan tayo sa anumang nangyayari sa ating mundo. Kaya, thank you, Lord. At ito ay na-invite kami to share kung ano man ang pinagkaloob sa atin ng Panginoon, yung protection niya, yung guidance niya, at sa ano man nangyayari sa kalakaran ng tawag nito, yung business at sa ating pamahalaan. So, thank you, Lord. Amen. Sila Brother Bernie at Sister Vivian po, yung family nila, kaparehas din namin, simula nung lockdown, walang labasan ng bahay. Kaya nung Tuesday, tama ba nung Tuesday, magkasama rin kami pumunta ng Louisiana na COVID-free din, mga kapatid. Kaya wag kayong mag-alala. Kahit wala kaming mga mask, safe kami dahil puro kami mga na-quarantine. Lahat kami po ay sumunod at walang lumabas for 2.5 months. Kaya thank you, Lord, at nakasama natin sila ngayon. Alam nyo, mga kapatid, itong ating kasama ngayon sa community, merong mga katanungan sa business world. Kasi ang katanungan ay, kayo rin magmuni-muni ha, ang Christian ethics ba ay possible sa business? Ang Christian ethics ba ay possible sa business? So lahat ng mga Kristiyano merong negosyo, makakakuha tayo ng insight galing sa kasamahan natin sa gawain sapagkat siya isang negosyante na Kristiyano. Is Christian ethics possible in the business? Later on, tingnan natin kung paano ang pamumuhay ng mga negosyante
na Kristiyano. Napakahalaga niyan. Siyempre, alam naman natin ng ethics, it is the principle of right and wrong. It is the behavior that is supposed to be an ideal, what is right. Is that possible in business? So today, that will be shared to us by Brother Bernie and Sister Vivian. Pero prior to that, I believe my wife has some revealing questions or manifestation. Tatanungin, ang ibig sabihin. Para may i-reveal. Yeah. Kasi mahirap yung revealing Hindi question. naman secret. Ano ka ba naman? Lack of pagpili ko ng salita, kaya nagamit ko yung revealing questions. Ayan. Okay, so una kong tatanungin, si Brother Bernie siguro, no? Brother Burns, anong year ka naka-join sa Comfy? 1994. 94. Tapos sino yung nagdala sa'yo sa Comfy? Yung nag-invite? Paano ka napunta sa Comfy? 1994, nag-invite sa akin yung dati ko ring kaibigan from Shangri-La, no, si Brother John Jocaris. Okay. Doon sa mga nakakilala, natatandaan niyo pa ba si Brother June Jocares? Siya pala yung nagdala kay Brother Bernie. Tapos, Brother Burns, nung niyaya ka niya na mag-prayer meeting, tumugon ka agad? Kasi di ba merong mga antagal mong iniimbita bago umaten, di ba? Ikaw ba ganun din? O nung pagka-invite ba sa'yo, umaten ka kaagad? Bago kasi ako na-invite, nagkaroon ako ng may nangyayari sa akin na para bang before na nasa mundo pa tayo, no? Yung mga galaw natin iba. So, alam nyo naman na bago ako mapunta sa Comfy, meron akong restaurant na tawag dito, Patay Sindi. Brother Birds, ayun po. Patay Sindi. Ayan. Patay Sindi yung ating business. Kasi yun nga, yung ambition mo na magkaroon ka ng business, kikita kahit sa anong paraan. So, hindi mo alam kung ano yung tama at mali. So, yung paano mo ngayon gawin, pag nakay Lord ka kasi, i-guide ka niya kung ano yung dapat mong gawin. I-guide ka niya kung ano yung tama at mali. So, naabutan niya ako na yung business ko, mayroong iba-ibang klaseng business. Mayroon nga akong ginawang yung parang bar na nagbubukas sa gabi, may kantahan, mayroong ganon, libangan, inuman. So, normal lang yon sa mundong paraan. Pero pagdating ko sa yung time na yon, siyempre, ang nangyari noon, parang, siyempre, panay, nagiinom ka, that time, tapos Friday yon, parang nakatulog ka, nasa kalasingan, tapos parang nagising ako, parang may nagkantahan, parang nanaginip ako. So, nanaginip ako, tapos, parang may nakausap ako na para bang boses na bakit lagi ka na lang ganyan, gabi-gabi ba, gano'n na lang buhay mo? Hindi ka ba nagsasawa dyan sa ganung pamumuhay? Kaya nakipag-usap ako sa kanya, sabi ko pa, parang ang buhay ko, parang pag paikot-ikot na lang na tuwing lagi kang lasing, gano'n. Oo, kasi nga, hindi naman ako talagang nanginginom, malakas ako sa pulutan, gano'n, lalo lang na gano'n, di ba? So, ganun ang buhay, paikot-ikot. Pero sabi ko parang nagsasawa na ako sa ganitong buhay. Ano bang magandang gawin? Sabi niya, yung sinabi ko ano bang magandang gawin, parang inopen ko na sino bang kausap ko. Sabi niya, sige, parang narinig ko kasi na may kantahan. Yung ganitong kantahan. Parang, ba't may nagkantahan dyan? Gusto ko sumama dyan. Ganon, sige, papadala kita ng tao. Na basta expect na magpadala ako ng tao sa'yo next week. Sige. Okay. So, ganon ang pagkano ko. So, alam ko na mayroong pupunta sa akin. Ganon. So, may nangyari muna pala sa'yo, na naginip ka muna. Naginip muna ako. Bago siya nagpadala. Okay. So, thank you, Lord, may pinadalang worker doon sa lugar mo, kaya nagkaroon ng prayer meeting? Yes, yung kaibigan ko, si Brother John Jocaris. Kaya in-expect ko na may darating. Okay. So, 1994 yon. From then on, dumire-diretso na yon, Brother Bernie? Tama Wala yan. ba yung
attend, tapos nawala. Dire-diretso na yon. Dumiretso yun. Kasi, okay. ano yun last Friday of March, 1994. March yon, Friday. Tapos, sabi ko, sabi ni Brother John Jocares, ganito, ba't hindi ka na, dati kasi si Brother John Jocares, may table yan doon, kami nagiinuman. Ngayon sabi ko sa kanya, bakit wala ka na 3 months na? Sabi niya, wala na ako dyan. Ba't hindi ka na pumunta rito? Sabi niya, dito na ako, kasama na ako rito sa Christian na ako. Kaya na-open yun. Na-open yan. Okay. Sabi ko, ba't hindi? Akala ko kasi nagde-deliver ng sapatos yun doon si Brother John Jocares, sabi ko, ba't wala ka na? Ganito kung gusto mo, pupunta kami dyan, kasama ko yung Makati, group na first band. Sabi ko, sige, wala namang mawawala dyan. Pero alam ko na, sabi ko, ito na yung panaginip ko nung last. Brother Burns, yung question ko kanina na napakahalaga, pwede ba ang Christian values sa mga business? The way I understand, ang iyong business ay beer garden before. Tapos, nagbi-beer garden ka pero nakaka-attend ka pa rin ng gawain. Then finally, ang ginawa mo, kasi sabi mo nga, dahil sa business world, basta kumita ka kahit anong paraan, pero simula nung sabi mo na kaibigan mo na si John Jocares na umaattend dun sa binanggit ni Pastor Oing Sister Remy a month ago, na kaibigan mo na nakarinig ng salita ng Diyos, yung bang pagtalikod mo doon sa ganong klaseng pagkitang negosyo, sabi mo, kumukutitap na sa gabi, tas ganito, tapos eto na lang ba ang buhay? So, madali mo bang na takwil itong business na hindi tama? Yung beer garden ka mo? Hindi siya kaagad-agad. Okay. Hindi siya kaagad-agad. Hindi mo kasi may mga empleyado ka doon na hindi mo naman pwedeng alisin kaagad. Tapos may mga kaibigan ka pa na pumupunta na nagyaya siya ng inuman. Dahil yun naman ang ginagawa niyo. Kunyari, may birthday, i-invite ka niya dahil mag-iinuman kayo. Then finally, dahan-dahan. Dahan-dahan yun. Yun. Yung, kumbaga kasi, yung aking minumuni-muni, for me, it seems impossible itong Christian ethics sa business world. Pero as you grow mature, as you grow in the Word of God, ipapakita sa iyo kasi meron din tayong mga dating mga kapatiran na may kanya-kanya na ngayong negosyo o may kanya-kanya na ngayong Christian communities. Alam mo ba doon sa kanilang mga supermarket o tindahan, tinanggal nila ang alak tsaka sigarilyo kasi makakasira sa katawan ng tao. So, kasi yung Christian ethics sa business world, alam ko na parang sabi mo nga, parang napakahirap i-balance yung saloobin ngayon. May mga tao, tapos yung negosyo ay hindi tama dahil na kumukutik-kutitap na negosyo. Kaya lang ibinabalance mo yung mga tao na paano naman silang magkakaroon ng trabaho. Yun ang sabi mong unti-unti. Mga kapatid, sa totoo lang, in reality, the ideal na Christian ethics, the ideal pero possible Kasi nung iyong, alam ko, nung tinanggal mo na yun, ibang negosyo at mas marami ka ba ngayong, sa totoo, let me ask you a question. Ilan ngayon na nagtatrabaho sa iyo? Kay Sister More or Bill. less, nasa 20,000. Oh, imagine. So yung basura mo ng pagkita dun sa nightclub, pinalitan ng maraming negosyo. O yun ang nakita ko. Ayan. Alam niyo po, kung buhay ni Brother Bernie ang pag-uusapan, mas maganda siguro kung panoorin ninyo yung kanyang yung buhay kasi niya, pinalabas sa PTV4. channel o sa PTV4 dati na kung malalaman nyo lamang po yung pinagmulan niya tsaka yung ngayon, talaga pong grasya ni Lord at sinamahan lang talaga siya sa kanyang buhay. Kaya
yung sinasabi ni Pastor kanina, mahirap nga daw po yung mga tao, tapos alam nyo na, pagka sa mundo. Kaya ang ginagawa nila Brother Bernie at Sister Vivian ngayon, bawat business na i-open, mandatory ang prayer meeting. Para hindi yung question yun kanina nga yung ni question ano, Yun sana yung follow-up question ko kay Brother Bernie. What made you decide na magkaroon ng prayer meeting sa lahat ng iyong mga branches sa company? What motivates you or what inspire you na ang gawin ay magkaroon ng prayer meeting? Why? Mahirap ba talaga ang takbuhan sa mundo? Is that your perception? Ganito kasi, pagka nasa Panginoon ka na, wala nang mahirap doon. Kasi Okay. hindi na kalooban mo ang nasusunod dyan, Ay, okay. kundi ang kalooban ng Panginoon. Ngayon, maging matapang ka sa pagsunod ng kalooban ng Diyos. Dahil ikaw ay committed na to follow kung ano man yung kalooban ng Panginoon. Kaya yun ang nagdadala sa akin na kahit saan, dala-dala mo ang pangaral ng Diyos. Kasi gusto mo rin siyang, kasi ang i-share mo ngayon yung buhay mo na pinagkalaob sa'yo na gusto mo ring maranasan ng iba. So hindi na yung, at saka hindi ka na nahiya kasi alam mo na kung ano nangyari sa'yo. Diba? Paano ka binago ng Panginoon? Paano ka binibless ng Panginoon? Paano niya? Sabi mo, kasi dati nung wala pa ako sa Panginoon, sabi niya, mawawala ito, tanggalin mo itong negosyo na to, hindi maganda bagay sa yan. Lord, ito na lang. Anong itira ko dito? Isang business na lang. Yan, ito na lang, manpower itira. Lahat ng mga tayaan ng mga loto dyan, wag na yan. Diba? Yung 5-6 na yan, wag na yan. Yung kumita ka dyan sa maling hindi na yan. Hindi na maganda yan. Masakit sa mata ng Panginoon yan. Tanggalin mo lahat yan. Ititira ko? Ito lang, ititira mo. Isa lang yan, konti lang ng tao. Sabi niya, ibibless kita dyan. Oo. Isa lang yun. Sabi ko, ilang tao lang to? 5 kliyente lang to. Ngayon, sabi niya, nung tinignan ko hanggang ngayon, from 5 na client, ngayon, 700 na. Amen, So, clients. So, thank you, Lord. Ganun ka, kaya sabi ko, sinong hindi magmalakas loob na i-share mo yung salita ng Diyos? Sabi ko, kahit saan kami i-share namin yan. Kasi gusto ko rin na maibahagi kung anong pinagkaloob sa akin ng Panginoon. Amen. May dadagdag ka, Sister Vivian. Una pa gusto namin kasi na, syempre, na kung ano yung nararanasan namin na blessing ng ating Panginoon, gusto namin na makita nila saan ba nagmumula yung blessing. Okay. Bakit ka ba bine-bless ng ating Panginoon? Pag inuna mo talaga ang ating Panginoon at sumunod ka sa Kanya, tuloy-tuloy yan yung blessing ipagkakalob sa inyo. Kaya yun yung laging sinasabi namin sa mga tao namin na lagi niyong unahin ang ating Panginoon. Kaya nga ang life verse ng Prime Power is Matthew 6:33. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Ayan, okay. In connection doon sa sharing nila, panoorin po natin tong sandaling video na to para makita po natin na kahit saan sila mapunta, talagang daladala yung Word of God, nagpa-prayer meeting. Tignan po natin itong mga video na to, itong video na to para makita natin, Brother Benzo, yan ba yung sa rooftop, no? Bible study yan. Bible study. Yan. Yan. Yan ba yung blessing noon? Yes, sa Louisiana. Pabalik tayo dyan. Yan, Louisiana. Yan po ay kanyang project na makakapunta rin tayong lahat dyan, mga kapatid. At ang fellowship na ginagawa ngayon sa Cramsis, sa office nila sa Makati. Ayan naman yung nag-open tayo sa Cagayan de Oro. De Oro. Tapos ito sa Boracay. Si Brother Bobby yun, no? Boracay din yan. Sa Alta Vista, no? Yes. Prayer meeting tayo. Tapos ito na yung office ninyo. Office. Oh. Ang bilis pala, no? Okay, yan. Ito yung sa privado noon na marriage encounter ba natin? Yes. At ito na yung sa Bulacan ninyo. Bulacan. Taal. Oh. Sa Bukawi. Yan ang nag-fellowship ang West area. Ito sa Bohol. Bohol? Oh, ay Cebu. Cebu.
Tagbilaran, Bohol. Tagbilaran. Isipis Bay. Yan yung nag-opening sila ng prayer Yeah. meeting. Minister Jerry John, bless the Bicol. bless. Bicol. Ramses yan. Sis, Makati. LSS yan ng Makati sa Ramses Yes. ginawa. Meron din tayo dyan sa Manila Polo Club. Oo, okay. So yun lang ang nakalap na picture eh. Brother Burns, oo, sa mga lahat ng mga Christian communities na nag-e-expand sa mga gawain, nakita ko dito, Brother Burns, yung heart's desire, yung follow-up. Tsaka ang heart's desire mo nga, magkaroon ng permanenteng manggagawa. Tama ba ako? Amen. Oo. Kasi medyo, siyempre, Cagayan de Oro, sa Bohol, napupuntahan na, sa Cebu, meron na tayo doon. Ang ating target nga, yung Boracay, Iloilo, tsaka yung kay Lola Ched, ano ba yung? Bacolod. Bacolod. Meron ka rin doon, di ba? Meron tayo sa Iloilo. Yun. Ayun, oo. Yun yung ating target na magkaroon ng gawain doon at mananatili yung worker doon para on consistent yung pagpunta ba. Kasi sa totoo, every 3 months or 6 months lang nadadalaw di ba? Oo. Pero ngayon, pwede yung ganito na pangyayari. Alam ko nga, project ni Brother Bernie yan, na live lahat yung kanyang mga branches na ganito sa prayer meeting nila sa Cramsis. At lahat ng mga branches niya, ilalive. Tama ba ko? Tama, Pastor. Oo. Yung nakita nyo kaninang Louisiana, mga kapatid, ano po, dinidevelop pa kasi yun. Pagka po okay na yon, huwag kayong mag-alala, Comfy Family. Isang beses doon natin gagawin ng fellowship or anniversary natin. Kasi Amen. malaking lugar yun di ba, Brother Burns? Malaki. Okay. Lipat muna ako kay Sister Vivian. Gusto ko tawagin muna yung mga anak. Teka muna mamaya, Sister sige, Vivian sige. muna. Akala ko nakaligtas na ako. Baka sabihin niya, hindi na tayo magkaibigan. Di ba? Uy, maaga pa pala. Anong Oo. oras na sa inyo? So, tanungin ko Sister Vivian naman, kung si Brother Bernie ay 1994, anong year ka napunta sa Comfy at bakit sa Comfy? Sister Vivian. Sister Vivian. Oo, sige. 1994 si Brother Bernie. 1994 din ako. Kasi noong year na yon, doon kami nagkakilala at yun nga, December 1, kami kinasal ng civil. Then January 1995 yung aming Christian wedding. Siya kasi yung pinagpipray ko dati noong 1994. Yan, na-answered prayer ka agad. 94 ba? 1994 ba yung SEND program natin? 1994, September 18. 1994. Tapos biglang pagka-December, nagulat na lang kami lahat. Yes. September din kami nag-meet ni Sister Vivian sa Manila okay. Hotel first. Oo. Sa dinami-dami kasi ng pinakikilala ng mami at namin lahat kay Brother Bernie dahil binata pa siya noon, nagulat na lang kami lahat. Bigla na lang dumating si Brother Bernie, naka-angkla si Sister Vivian. Pero before ka mag-comfy, meron ka ng church Yes, noon. oo. Before, maliit pa akong bata pa ako noon, kasama na ako nung parents ko na nagsisimba dun sa church namin. Kaya active din ako dun sa church namin nung nagdadalaga na ako. Dahil nung dun sa church namin, Sunday school, teacher ako ng Sunday school at choir member din ako. Methodist. Sa Methodist. Choir member ka pala? Choir member ka pala. Dito na tayo ngayon. Dito naman. Nagpalit na tayo ng camera. Saan na tayo? Dito na, direct. Okay lang Parang yan. magulo kayo ngayon, direct ha. Okay lang yan, Palipat-lipat tayo. Okay. Brother Joel, Sister Sister Joy. Joy, Rustia, nanonood sila. Hello, good morning. Ay, ano lang, advice lang, Brother Bernie. Alam mo ba na napakahirap kasing i-balance yung Christian ethics sa business. Pero alam ko nga doon sa pagpapatotoo mo, meron tatlong para bang paa, sabihin ko lang paa, sa business ethics na Christian, ano? It is possible kasi nagawa na ni Brother Bernie. At alam ko, marami tayong mga negosyante na nasa Comfy na ang pinatutupad nila ay holiness,
justice, and love. Kailangan yung tatlo na yan, holiness, justice, and love. Kasi sabi ni Brother Bernie sa justice kasi, may mga empleyado na there are times na siyempre may mga pag nawala ng trabaho, tapos hindi nag-perform, tapos na-terminate or conduct unbecoming, so on and so forth. So, i-apply mo yung justice. Pero pag justice lang in-apply mo, walang holiness and love, medyo kulang. Pag holiness lang naman, paano naman yung magiging ano na lang? Hindi ko na sinasabing masama. Itong tatlo na to, actually, glory to God, doon sa ating verse of the day, sinabi na ni Sister Jennifer kasi napakahalaga nitong Christian ethics. Ang sabi doon sa Micah 6:8, siya nga pala yung pangalan ng isang anak nila, Micah. Ang ibig sabihin ng Micah ay who is like God. So kailangan ang behavior ng nagtatrabaho sa Christian sa business na Kristiyano nagpapatakbo, kailangan consistent do sa God's character, which is holiness, justice, and love. Yung sinamarize do sa Micah 6:8, napakahalaga. Micah 6:8, to love justly, to do what is just, to love mercy, and to walk humbly with the Lord. Yan, holiness, justice, and love. Kasi yung compassion mo, napakahirap magtanggal ng tao. But legally, kung merong mga something na hindi tama, you have to also to apply. So yung tatlo na yon, mga kapatid, i-balance yung holiness, love, and justice. Alam ko, yun din ang puso ni Brother Bernie kasi minsan meron siya nasasabi sa amin, paano ba to? Ganito, ganyan, ganyan. Siyempre, may mga legal kasi may mga contracts, so on and so forth. But still, i-apply pa rin natin yung Matthew 7:12. Napakahalaga niyan. Siyempre, kung yun yung justice, Matthew 7:12, holiness, God is holy, we can operate our business na mayroong kabanalang. Tinanggal nga niya yung maling pagkita ng pera na kanyang nasabi. At kailangan, ibabalansin natin yung pag-ibig, compassion doon sa mga nasasakupan natin. Amen. Amen. Mahalaga yun. O, tuloy na, tuloy na. Naku, medyo matagal yung aking nasabi. Okay lang. Ano ba yung tinatanong ko kay Sister Vivian? Okay. Ito yung, so Christian na pala si Sister Vivian before niya nakilala si Brother Bernie. So hindi na masyadong mahirap yung yung transition na nung naging mag-asawa kayo kasi Christian ka na rin before. So, nung dalawa na kayo na umaattend ngayon, na pares na kay Lord, meron bang difficulty may adjustment pa ba pagdating doon sa relationship kay Lord? O hindi na rin dahil galing ka na rin sa Christian church? Wala naman masyado, Okay. Ngayon, nung kayo na ni Brother Bernie, alam nyo, pagka narinig niyo po yung kanilang love story, nakakatuwa din. Kasi, sabi ko nga sa inyo kanina, kung sino-sino yung pinakikilala namin kay Brother Bernie, pero, yung binigay talaga ni Lord ang nasusunod, pwede bang, briefly lang, yung pinakamadaling lang, na paano ba, sa dinami-dami ng pinapakilala ng mami kay Brother Bernie, ikaw ang binigay ni Lord sa kanya. Paano nag-umpisa yun, Sister Vivian? Una, di ba, naging awardee kami. Naging business man and woman of the year kami, 1994. Doon ang way ng kami nagkita. Nung nakita mo ba siya agad? Nagustuhan mo siya agad? Hindi pa naman. Wow! Crush ko lang. Alam niyo, pag nakita niyo yung picture ni Sister Vivian, noong panahon na yun na sinasabi niya, kamukha siya ni Hindi nung panahon na yun. Merong dun merong isang may fan ka dyan. Kamukha siya ni, parang si Lady D. May picture niya. Gusto ko yan. Okay. So, Beb, gusto mo bang magtanong yung mga kaibigan niya ngayon?
Pwede, forward nyo na lang to. pwede nga pala kayo Ano kayo, mag-message dito sa ano yan. Okay. Sa pagkikita nilang yon, alam nyo mga kapatid, kwento ko na nga, alam ko rin naman konti, no? Yung pagkikita kasi nila pong yon, businessman of the year siya, businesswoman of the year siya that time. Tapos nakita siya ni Brother Bernie daw, tapos nagustuhan niya. So ang sabi niya, pwede ko bang makuha yung number mo? Wala pang mga cellphone no. Ay, meron na ba cellphone no? Wala pang mga... Meron yung malalaki. Meron yung malalaki. Malaki. Tsaka mahal pa may nun, bag pa. diba? Bibihira yung meron nun. Yung parang paborito ng daddy parang yan. yung phone ni Aga Mulak sa isang movie niya. Ngayon, sinulat ngayon ni Sister Vivian yung number niya sa isang business card ni Brother Bernie na nilagay niya sa bulsa niya. After nung conference daw po na yon, di syempre maraming mga connection ka doon. Mamimigay ka ngayon ng business card. Nakalimutan ni Brother Bernie na yung number ni Sister Vivian ay inilagay niya doon sa mga business card. Pinamigay na ngayon ni Brother Bernie yung business card niya. Tapos later on nalaman niya, naku, yung palang na phone number nung babae kanina, sabi niya, nawala. Alam niyo kung kanino niya naibigay? Sa isang pulis. Tapos yung pulis na yon tumawag doon sa number na yon kay Sister Vivian. At nanligaw yung pulis sa kanya. Naunahan pa niya si Brother Bernie. So after ilang months yun, Brother Bernie? 1 month. After a month, hinanap niya daw niya talaga. Phone in your questions. Mga kilala ni Sister September Vivian. kami nag-meet, mga September 18. Pagkatapos kasi ng present program, in-award ako sa paggabi sa Manila Hotel. Yun nga, September, nagkita kami mga last week pa ng October. Okay, mga kapatid, tignan ninyo kung ubra tong na to kay Brother Bernie. Finally, nakita niya na yung yung Calling number ni Sister Vivian. Dumalaw na ngayon siya sa Bulacan. Brother Bernie, kakaiba kasi yung approach mo kay Sister Vivian yung nagbibigay ka ng ultimatum. Pwede bang i-share mo yon kung paano yon? Oo, so since na October, pumunta ako doon dahil wala na nga akong paraan para makita yung number niya. So, tumawag ako sa media. No? Media ka pa? Oo, media ang nag-award sa amin Oh, grabe Media award. Pinamedia ka niya pala. Tapos Brother Burns. Tumawag ako doon kay Aida, yung secretary, sabi ko ibigay sa akin. So mag-November na yon kasi last ng week ng October. Sabi ko, naman, babigay sa akin dahil nawala yung number ni Vivian nung binigay sa akin. Inaabot ko doon sa kasama namin polis. Inauna na doon. So, binigay sa akin, din tinawagan ko siya. Sabi ko, pwede ba ako pumunta dyan? Ganon. Pwede naman. Sabi ko, saan ba to? Ganon. So, tapos, sabi ko, sige, punta ako dyan. Yun nga, November 1. Yun ang una namin pasyal. Diba? November 1 ang unang date. Sa sementeryo. Sa sementeryo kami nag-date. Sa sementeryo ang una nilang date. Brother Bernie, alam ko na bakit mo siya nagustuhan? Pwede bang maibahagi mo sa amin iyong meron kasi siyang pang-test sa kanyang pag-ibig. Pero isa dun sa kanyang, ang basa ko dun sa kanyang pag-ibig ay business love Alam niyo kung bakit? Kasi yung ultimatum niya, na-share niya sa akin Kinuwenta daw niya, from Bulacan, matraffic, pabalik-balik siya, ang gagastusin ko ganitong kalaki. Kaya sabi niya, kung sasagutin mo ako ngayon na. Kasi kung hindi, magastos. Yun ang business love. Isa yun. Tama ba yan? Yun nga yung gusto ko i-share Ako na nga nag-share Kasi, isa pa. Ang kanyang ideal woman ay kamangha-mangha na ginrant ni Lord. So, namasyal na sila. Habang sila'y tumatakbo, tuloy mo na. Habang kami tumatakbo, sabi ko, subukan ko nga itong babae na to kung gala ito. Kung gala. Gala. Kasi may mga babaeng gala na alam. Kasi dati, nung nag-meet ako ng girl na nirito sa akin, kakikita lang namin, sumindi ka agad ng sigarilyo, then umiinom ka agad, sabi ko, di patay na ako. Okay. Dito na tayo sa ayaw mo ng gala. Nagmamaneho. Susubukan ko ito. Kung ano ba to, di sinakay ko na siya sa kotse. Papunta na kami sabi ko, saan ba tayo pupunta? Sabi niya, bahala ka kung saan. Sabi ko, di ko naman alam dito, ipasyal mo naman ako rito sa Bulacan banda, dali ko pa alam yan. Sige, akong bahala sa'yo. Sabi niya gano'n. Papunta na kami na San Fernando.
Kasi from Bukawi kami, labas na kami. Hindi namin alam kung saan kami pupunta. Di ko rin alam kung saan. Basta kami lang, importante mag-usap kami. Tapos nakita namin, papunta na kami. Palapit na kami sa San Fernando. Nakita ko yung bundok. Sabi ko, sige, masubukan nga kita. Baka gala ka. Sa isip-isip ko lang yan. Tinatanong ko, nakita mo yung bundok na yan? Oo, alam ko yan. Anong bundok na yan? Yan. Yan ang Mount Makiling. Number 1 na yun. Sige. Sabi ko, ganun ba? Iniisip ko, yun ba yung jamboree namin? Parang Mount Makiling, nasa Laguna yun. So, pasado na siya sa una. Hindi gala. Sabi ko, Okay. mukha nga wala alam ito. Mount Arayat yun, di ba? Dapat? Arayat? Oo, Arayat dapat. Okay, pasado siya sa una. Pasado. Pangalawa, Brother Burns. Ako na lang, ang pangalawa, yung kakain na kayo. Kain na. Titignan daw niya kung magastos. Kung babae Sige, na to. ito na. Sige. So, sabi niya, anong order mo? Hindi, pera pa doon. Sa supermarket pa muna. Ito. Doon nga sila kumain. Sige, ito. Brother Burns, ikaw na. Okay. Wala kaming plano kung saan pupunta. Hindi ko rin alam. Importante kasi namin, mag-usap kami. Alam mo, pareho naman kami ng mind. Hindi kami mahilig sa kung saan pupunta. Mga park, hindi kami gano'n yan. Sine, wala rin kami gano'n. Hindi kami mahilig TV, hindi lang kami mahilig gano'n. Sabi ko, alam mo, naalala ko, wala parang laman yung refrigerator ko. Mamili na lang kaya tayo. Pareho tayo, mamili na lang tayo saan. Saan tayo? Pumunta na lang tayo sa, yung merong tindahan doon, grocery. Doon kami pumunta, bibili ako ng gatas, lahat, gano'n. Lahat, spaghetti, lahat. Tapos, sabi ko, nagutom na kami. Kain muna tayo sa Jollibee. Sige, kain muna tayo kasi nagutom na kami. Sabi ko, susubukan ko naman ito kung ano naman to sa pagkain. Maarte ba sa pagkain to? Baka ayawan yung mga o-orderin ko dito. Alam mo naman ako kung kumakain kahit ano. So, yun ko. Sabi ko, anong order mo? Ay, wala. Busog ako, gano'n. Ba't hindi naman itong babae na to? Matipid? Matipid pala. Hindi pala ito kumakain. Gutom na ako. Sabi ko, ako order ako kasi pag alauna na, di ako nakakain. Anong gusto mo? Order ka. Ako bahala. Gano'n. Wala, okay lang ako. Kasi order ako. Then, order ako spaghetti with chicken, gano'n. Ay, isa lang. Tapos, drinks, ako rin din, pineapple juice, ganun. Totoo bang ayaw mo talaga Hindi, okay lang ako. Sister Vivian, totoo ba yan? Totoo. Okay. Ano lang, para bang, pa-impress ba o hindi? Talagang ayaw mo? Kasi medyo, syempre, nahihiya. Sige. Tuloy. Sabi ko, dalagang Pilipina ito. Bulakin niya nga. Ayaw mag-order. Sabi ko, gutom na ako. Di ko napigyan. Sabi ko, kakain talaga ako kasi gutom na gutom. Di kita ayaw mo naman mag-order. Ngayon, kumain ako. Kasi gutom na gutom nga. Sabi niya, patikim. Hindi, inalok mo ko nun eh. Kain ka. Tapos gutom na gutom. Kinakain yung pagkain ko. Isa na lang kainan kami. Tapos, inom naman ako sa kasi may drinks akong isang pineapple juice. Sabi naman niya, painom. Hindi, inalok mo ko na sa gusto mo. Matipid. Sabi ko, matipid pala to. Di nag-order. Sabi ko, ganito ata. Gusto ko talaga. Alam nyo, Para-paraan nga. ayaw mong tawagin yung binunga. Sister Vivian, yun totoo. Hindi ka ba gutom din nung panahon na yun? Actually, Namubot gutom lang na. na. Putlang-putla na nga ako sa gutom eh. Kaya lang syempre nahihiya. Dalagang Pilipina eh. Dalagang Pilipina. So, technique mga kapatid ha. Ako ba ganun? Hindi eh. Kumain ako na kumain. So, Then, ang natawa ko yung gala kasi sabi, ano yan? Mount Makiling. Mount Makiling. Mount Arayat yun. So, pasado ka agad, Siyempre, bawat isa sa atin may mga criteria, O ideal woman, ideal man. Pero ang pinakamaganda nakita ko sa kanilang pagsasama, pareho silang Christian. Isang Methodist at isang Christian. At walang dahilan. Kasi kapag ang Word of God nasa gitna ng pagsasama, bagamat may mga problems na will arise, pero it can be resolved because both of them have the Word of God. Kaya kung mag-aasawa kayo, mga kapatid, mga binata at dalaga,
yung may takot sa Diyos, totoong Kristiyano. Pero hindi naman ipinangangako na along the way ay walang magiging problema. Meron. Pero ang maganda dito, nalulutas dahil merong common na denominator which is the Word of God. If Christ will be the center in any marriages, ay napakaganda mga kapatid. Ayan. Amen. At ang kanila pong pagsasama for, ilang taon na yung kasal ninyong? 25. Sa kanilang pagsasama ng 25 years, sila po ay nagkaroon ng 4 na Maria. Ayan. Pwede ba natin tawagin? Tatawagin natin ngayon at sila rin ay aawit. Ano? Pero meron muna ako itatanong Sige. sa kanila eh. Yan, ayan. Pwede ayan. natin. Let's call in Nika, Panganay. Maika, Raika, and Laika. Ayan. Ang panganay, si Nika. Ayan ang kanilang mga anak po. Ayan. Ayan. Madali lang tandaan. Oh, hello naman. Nika, Maika, Ayan. Raika, Oo. and Laika. Ayan. Ayan. Okay. Meron lang akong isang question. Kahit sino sumagot sa kanila, pwede. Ayan. Sinong sasagot? Okay. Growing up. Okay. Ito ang question ko. Growing up, yung pagiging Christian ng parents ninyo, how did it help you? Yung habang kayo lumalaki, ano ang naging influence nun sa inyo? Na pareho kayong merong Christian parents. How does it affect your life sa environment na ginagalawan nyo? Hindi lamang sa home, of course, sa labas. I would say yung kasi kami 'di ba nung when we were younger, when I was younger going to school, tapos na-expose ayan. Yan. Going to school, tapos na-expose kami sa yung mga barkada, ganon. Siyempre, it also affects our decision making. Like, for example, hindi naman namin sila nakikitang yung umiinom, gano'n, nagda-drugs, or So, yung mga masamang bisyo. So, na-apply din namin sa mga decision namin. For example, ni-invite kami, ganyan, gumawa ng mga ganito. So, kaming 4. Yan. That's one. Okay. Kay Maika naman ang question ko. Did it help yung mga friends ninyo kasi sa world, di ba? Maybe some of them are Christians, pero most of them are not, di ba? So, did it help na you have a Christian parents na na-expose kayo sa world? Yeah. And in what way? I think it's more of our daily choices kasi we have friends na minsan good influence, minsan bad influence. So we became the influence for them to be good or better. Like, for example, mga inuman, ganun. Usually, di kami nag-ano. So, like from my dad, he drinks soy milk, diba? So I bring my soy milk with me, ganun. And then there'd be times na whenever we'd eat, I'd be like, okay, let's pray. So it becomes more of a habit for us, and then it influences our friends also to do it. Nasa kayo? Sa Matthew 5:16 na salt and light of the earth, na we can be an influence para kay Lord even though we are in the world. So kasi nandito pa tayo sa lupa, but we can be an influence sa kanila para makita si Lord sa ating buhay, Oh, thank you, Lord, Okay, kay Laika naman. Hello, friend. Kay Laika naman, ito yung question ko. In a non-Christian school, tapos you're a Christian, what difficulty did you encounter? So like in AC, like I think like one of the most like hardest things is like when we go to mass also, because they question,
and like they'll be like, oh, like what's your religion? And because like I can't take like the holy bread and yeah, so I think like the daily thing is like when people ask about it, and like sometimes you can't like answer all of their questions, and then they start making like wrong interpretations about it. So yeah, but like you can like handle it. Like I'm used to it because yeah, it happens like before pa when I was like little. So yeah. So how did you handle it? Like I just tell them like, oh yeah, I just tell them like from like I have to tell them like the whole story. But yeah, it works through. So yeah, it's fine. Ang galing, mahaba na yon. Like ang haba na nung answer niya na yon. Pero ano, nag-nosebleed na tayo rito, no? Eto, nakakaintindi ng Tagalog to eh. Si Bunso hindi masyado. Kay Raika naman, gusto mo ikaw mag-question kay Raika? O ako? Meron lang ako kay Maika. Before si Maika? Raika. Okay. Kay Maika. There was a point in your life, I believe you have your own foundation, right? What's the name of the foundation? Wishing Bubbles Foundation. Wishing Bubbles. What is the nature of that foundation that you have founded together with your parents? What's the nature and what make you decide to put up that Wishing Bubbles foundation? How did it started? How did it started? Yeah. It started when we celebrated yung Christmas namin. I think that was 2009 or 2012. I was 9 years old around that time. And then we have a neighbor, her name was Ariana, and she was a kid with special needs. And then when we experienced playing with her, sabi ko, oh, I want to help kids like them. I want to build up a charity organization that focuses on them. And then when I told my parents about it, they were like, okay, let's support. And then so we started doing it. And then eventually, our yung high school ko at that time, we started influencing more of our classmates, our teachers. So they'd go to our outreach programs na rin, and we'd give give mga educational supplies, and we'd give mga scholarships, books, and everything sa mga students na nangangailangan. So we've been to places like Lanao, we've been to Kakarong, nagpunta kayo sa Kakarong. What's that? Kaila Brother Benji and saka sa ating mga province. Yeah, Pasig. Kalihon Island, yeah. Yeah, that's it. So, yung kanyang the way tatagalogin ko na muna because 9 years old daw siya. May nakita siyang bata na merong situation. 9 years old, bata rin sa Baguio. Nakapunta na kami doon sa Baguio yung kinukwento niya. Yung kanilang lugar doon. Tapos, gusto niyang makatulong. Then, nung umidad na siya, in-establish niya yung Wishing Bubbles para makatulong doon sa mga bata na nangangailangan. And siya ngayon ay intern na, di ba? Anong course sa... Pre-med, medical technologist. Medical technology, si Maika. Yeah. Question ko naman kay Raika. Raika. Oo. Raika, was there a point in your time that you resented being born in a Christian family, or you're always grateful na naging Christians yung parents mo? Was there a point na ni-resent mo? Halimbawa, nung nag-school ka na, parang like what Laika said, minsan di mo ma-explain dahil iba yung ways nila, iba yung ways mo, or naging grateful ka talaga from the start up to now na nagkaroon ka ng Christian parents? Actually, I've been grateful since I was young na I have Christian parents. And before, when I was young, I remembered na gusto ko lagi mag-share. I always what do you call this, volunteer na gusto ko lagi ako mag-share ng mauna during the prayer meetings. Meetings. Yes. I was very thankful talaga ako to have a Christian parents kasi even though I go to schools na iba yung teachings nila, I still apply what I've learned from my parents and from the Comfy family. Kaya very, very thankful ako. Amen. Okay. Among the four of them,
Si Nika, ang tawag sa kanya is the miracle baby. Oo. Pwede mo bang i-share, Nika, kung bakit ka naging miracle baby? Kasi yung nakapulupot daw yung umbilical cord noon. Oo, pinanganak kasi siya na ano yung umbilical cord niya. Oo. Tapos nung pinanganak siya, Ilang pound? Hello? 2.3 pounds. Siya na lang. Mas naaalala niya. Baby pa ako. Kayo share. Wala, umiiyak lang ako. Actually, nung pinanganak ko nga yung aming panganay na si Nika, yun, bali, ang timbang niya noon is 2.3 pounds lang. Kasing laki lang siya ng bottle yung Coke na yung maliit. Siya sa shoe Yung box. parang shoe box lang. Malaki pa nga yung shoe box na kaya sabi ko nga nung Lord, syempre nung kabuntisan ko pala, tuwa kami dahil syempre first baby namin ni Brother Bernie. Sabi ko, nung lumabas siya, sabi ko, Lord, anak ba talaga namin to? Sabi ko, hindi ba anak to ng tiyanak? Kasi iba yung itsura niya. Talagang sabi ko nga, talagang yung kanyang skin, color, yung color ng talong, purple, tapos nakataas pa yung mga buhok, tapos walang malaki sa kanya, kundi mata, payat na payat siya. Kaya sabi ko, hindi kaya anak to ng taga ibang planeta. Tapos nung bandang mga 3 months na siya, biglang ngumingiti na siya. Tapos sinisilip namin ni Brother Bernie, sabi namin. Kasi medyo kami, para naiilang kami sa kanya, pagsilip na gano'n. Tapos biglang tumawa. Nung tumawa, natakot pa kami. Dahil sabi na, tumawa to. bakit tumatawa? Ganun. Tapos nung pero nung tinan mo naman ngayon, di ba? Nung lumaki na yung aming anak na si Nika. Ayan. Kumbaga, naging kabaliktaran. Dati parang iba yung itsura niya. Ngayon naman, tinan mo si Nika. Ang ganda-ganda niya ngayon. Ganda siya ni Sister Lord. Mabawi siya. Mabawi. Sister Vivian. Ako, meron siyang sariling company na ngayon. Ano ba yung pangalan ng company mo ngayon? Amazing Grace. Ano-ano yung mga ilan ang tao sa Amazing Grace? Bago mag-COVID, nasa 4,000 na yung na-deploy namin. So imagine, 4,000 something employees. Ilan taon na ngayon? 24. 24. So yung sinasabi mong dati nasa shoebox, ngayon ang hawak na pinroduce ni Lord. Hindi, sabi ni Sister Vivian Alam mo, kaya yung nung panahon namin, kasi mahilig, may mga palabas nun sa pelikula, yung mga horror. Saka sa comics, sila Urbano, sila Galema, yun yung mga panahon namin. Kaya yung nasa isip niya, nung pinanganak, naku, baka ito yung galing doon sa mga comics. Kaya yun, ngayon wala na yun. Kaya ano mo na yun, let go mo na yun. Wala lang siyang maipaliwanag. Pero, pero ngayon, biro mo, imagine na ang iyong... siya, miracle baby. Yun ang miracle baby. Kaya pinangalanan namin siyang Amazing Grace. Kasi amazing ang ginawa ni Lord sa grasya sa kanya. Ni Lord. Kamangha-mangha paggawa ni Lord. 4,000 ang mga... 4,000 ang deployed. Grabe. May isang question dito kay Brother Bernie. Galing to sa labas. Brother Bern, sabi niya, only thorn amongst the roses. How was it? Hello. Kasi puro babae daw yung kasama mo. Kamusta naman daw? Pati yung aming alagang aso, babae din Kaya, ako lang talaga nag-isang... Ngayon ko lang nalaman babae pala si Melot. Ano daw? Okay naman? Okay naman at masaya. Yun naman talaga ang dream ko na mga babae. Mga babae. So yun talaga ang nung sabi ko pag mga anak puro babae. Okay. Brother Burns, sino na ngayon na magdadala ng karamba? Si Lord na lang. Hindi ako nag-aano sa pangalan. Okay. Wala naman ako. Tanong lang, bakit merong ka, Nika, Maika, Raika, Laika.
Ano ba? Ano, may istorya ba yon? O, di yun na yung karamba. Yun na nagdala ng karamba, di ba? Okay. Ngayon, di as usual, wala na naman tayong oras, mga kapatid. Pero bago tayo magtapos, merong song na hinanda ang family. Yun bang magkakapatid muna or the whole family na? The whole family na. Okay. Meron silang awitin na ano. Ano yung unang kakantahin nyo? Unahin ko lagi. Which one? Uunahin kong lagi ang Panginoon. You have to keep the mic. Unahin kong lagi ang Panginoon sa lahat ng panahon. Aking gugunitain mga ginawa niya noon, magpahanggang ngayon. Unahin kong lagi ang Panginoon sa lahat ng panahon. Aking gugunitain mga ginawa niya noon, magpahanggang ngayon. Lagi ako nananabik sa iyong mga salita. Lagi akong umaasa sa iyong kalinga. Aking pangangarin, manggod ka sa buhay ko at maging karapat-dapat sa'yo ang laman ng puso ko. Lagi ako nananabik sa iyong mga salita. Lagi akong umaasa sa iyong kalinga. Aking pangangarin, manunod ka sa buhay ko at maging karapat-dapat sa'yo, at maging karapat-dapat sa'yo, at maging karapat-dapat sa'yo ang laman ng puso ko. Yan. Sabi nung mga comment dito, ang gaganda. Pwede daw bang makita yung mga face ng mga sisters? Kahit mabilis lang. Ayan. Magaganda talaga sila. My friend, there is the bunso. Okay? Magaganda po talaga sila. And thank you, Lord, daw po sa Karamba family for their inspiring story.
Ayan. Tayo rin po ay magpapasalamat na sa kanila, mga kapatid. Sabi nung iba, part 2, part 2. Oo, kasi kulang nga talaga yung oras. Pero bigyan muna natin sila ng time na magpasalamat bago tayo mag-closing prayer. We'll start from Nika. Salamat na. Thank you, Lord. Nakarating kami dito after more than 3 months. And papasalamat ko lang talaga yung health namin, family. Kasi yun nga, whenever I look at the news, lagi na lang negative yung pataas na pataas. And I thank the Lord na tayo rin dito. Sana kaya nakamask kami kasi baka di namin alam, baka asymptomatic. Ayun. So, ayun. And then yung business, medyo mababa talaga yung ng economy ngayon. Pinapag-pray ko rin kay Lord na sana normalize na ulit kasi talagang nakita ko sa news yung 7.3 million ata ang mawawala ng trabaho. So, ang dami rin nun, 7.3 million. Imagine mga families. Tas, so, ayun. So, thank you, Lord, na kami, yung mga small blessings, like, meron kaming makakain every day. We don't have to worry about yung next meal namin and yung, safe kami sa bahay. Yun. So, thank you, Lord. How about Raika? Thank you, Lord, sa lahat ng blessings na binigay niya. Thank you, Lord, kasi ngayon lang ako nakalabas sa bahay. After 3 months, ngayon lang ulit ako. So, thank you, Lord, kasi ito yung first ko. Yes, oo. So, very thankful ako kasi very holy ang first day na nakalabas ka. First day nakalabas ako. So, ayun. I know that we'll get this through. Amen. And ayun, thank you, Lord. Amen. Laika, wanna say something? Yeah, meron yan. Meron. So I'm thankful to God because after 3 months of being quarantined, we're still healthy as a family. And yeah, like what my sister said, even though it's the first day we're out, it's holy and it's good. So, yeah, thank you, Lord. Amen. Micah? Nagpapasalamat ako sa Lord kasi we got the opportunity to be here and be with everyone after 3 months. At saka, nagpapasalamat rin ako sa Lord kasi our basic needs nami-meet naman, and then my blessings, even if we're quarantined, nagzuzumba sa bahay, nagba-board games, nagpa-family bonding. So, I'm thankful to God na kahit papano we're all making it work. So, thank you, Lord. Amen. Thank you, Lord. Dahil na-invite nga kami dito sa Comfy, thank you, Comfy family. At natutuwa kami kay Lord dahil binigyan kami ng magandang family. Yung aming mga anak, mababait. Noon ngang sinabihan namin na ini-invite kami dito sa Comfy, sinabihan namin sila na isasama namin sila. Hindi sila nagdalawang isip na hindi sila tumanggi or sabi nila basta gising tayong maaga, punta tayo sa Comfy kasi attend tayo ng ganito. Hindi sila nagreklamo or maagang gigising or kaya grateful talaga kami kay Lord dahil binigyan kami ng mga anak na mababait, hindi lang mabait, tsaka kita nyo naman mga magaganda, ang mukha ni Brother Bernie. Thank you, Lord. At nagpapasalamat din kami kay Lord. At may bayad daw yan. Nagpapasalamat din kami kay Lord dahil itong season natin ngayon na nasa panahon tayo ng crisis, hindi kami talaga pinapabayaan ng ating Panginoon dahil alam naman natin ngayon na talagang pandemic na napakaraming affected na mga business ngayon. Pero nandiyan talaga si Lord na actually sa amin nga 70% na mga clients namin ngayon ang mga hotels, restaurant, resort, nag-temporary close talaga sila dahil nga
itong nararanasan natin na pandemic. Pero talagang napakabait ng ating Panginoon at may natira pa sa amin. Natirahan pa kami ng mga malls, natirahan kami ng mga supermarket, hospitals, mga condos, at saka airport. So talagang makikita mo talaga pagka nasa Panginoon ka, hindi ka niya pababayaan. Thank you, Lord. Okay, una-una batiin ko yung mga nanood sa atin, diba? Kasi sikat tayo ngayon. Thank you. Sa mga classmate ko sa Mindanao, in-invite ko kasi sila na manood. Sa Lanao del Norte, thank you for watching. At saka sa mga kapatiran natin sa Panginoon, thank you your time, mga kumpare natin. So thank you, Lord, na pinapanood nila tayo kasi nakikita ko rin dito sa monitor. So, thank you, Lord, at kami napunta rito. Napakaganda kasi ng tayo ay, nagpasalamat ako sa Panginoon dahil tayo ay Christian. Kaya ang Christian kasi kahit anong kondisyon ng takbo ng mundo, mas maganda kasi parang ang buhay mo kasi hindi naka-focus doon sa world. Naka-focus tayo sa taas. Kaya kung effect doon, talaga may effect naman sa makamundong bagay. Pero sa spiritual na bagay ay ito malakas tayo ngayon kasi the more na nandun ka sa bahay, the more na magpipray tayo at nagkaroon ng bonding yung family. So may nangyayaring maganda, mayroon nangyayaring maganda sa world ng spiritual life natin. Amen. Kasi nagkaroon tayo ng closeness at talagang solemn yung ating paggawa ng ganito. At saka nagkaroon tayo ng ganito, nagbo-broadcast ng mas malawak pa kay before. So, thank you, Lord. May advantage na naging ganito ang panahon. Kaya sabi ko sa Christian world ay talagang maganda ang nangyayari naman sa atin. Pero yung sa world na mayroon ding pero sabi ko wala yon kasi mayroong ginagawa lang ang Panginoon sa atin para tayo linisin at pabanalin. So, maraming salamat sa Panginoon. Thank you, Lord, sa inyo lahat. Amen. Thank you, Lord. Sabi nga nung theme natin nung last year, I love your family, bring them to me. At napakaganda na isang buong family ay naglilingkod sa Panginoon. Glory to God. So, yung aking question kanina na ang Christian ethics ba ay possible sa Christian world? Yes. So mga kapatid, huwag niyong kalimutan yung Micah 6:8, Matthew 7:12, at huwag niyong kalimutan yung Colossians chapter 3, verses 22 to 25, at chapter 4 ng the same letter na Colossians 4, verse 1. Ito yung relationship ng employer tsaka ng employee. So, tignan nyo mga kapatid at ito'y napapatupad ng ating mga kapatid by the grace of God. Remember na ang mga negosyante is not only for profit because Christians na businessman, businesswoman is also a prophet of God. So, let us pray. Again, Lord, maraming salamat po sa pagkakataon na kaming lahat ay nakakapagpaabot ng iyong mabuting balita sa lahat ng sektor ng society na kaya pong baguhin ng salita mo. Katulad sa Awit 19:7 hanggang 9 na the word of the Lord is perfect, converting, reviving, transforming, regenerating the soul, any human being. It is the power of your word that will transform all of us and to be an influence in this world as our sister has shared in Matthew 5:16 to 18. All honor and glory belongs to you. In Jesus' name we pray. God bless us all. Magpasalamat tayo kay Jesus, pagkat siya'y mabuti at tapat. Siya noon, ngayon at magkakailanman,